Salamat, Alex. Magandang gabi sa lahat. Mga ginang at ginoo, ang nakaraang linggo ay lubos na nakakagulat. Nakapagbuo si Pangulong Trump ng isang kasunduan sa tigil putukan na tila idinikta ng Tehran. Siya at si J.D. Vance ay mabagsik na bumatikos sa Israel, ang malapit at mahalagang kaalyado ng Amerika sa digmaang ito. Ngayon, si Donald Trump lang ang tanging Amerikanong Pangulo na nakipagdigma laban sa rehimen ng Iran. Siya at ang Israel ay halos natalo na ang kalaban. Ang kanilang mga nagawa sa matinding pagpapahina ng rehimen ng Iran ay talagang kamangha-mangha. Kaya bakit bigla niyang binitawan ng presyon, isinuko ang kanyang kalamangan at ibinigay sa Iran ang kapangyarihang magdikta ng mga pangyayari? Sa tingin ko, ang sagot sa palaisipan na yan ay nag-uugnay sa Amerika, Britanya at Europa. Wala sa kanila ang tunay na nakakaunawa sa digmaang isinasagawa laban sa kanilang lahat. Ito ay isang walang kapantay at napakalaking sandali sa kasaysayan. Ang pag-atake sa Israel at sa mundo ng mga Hudyo ay dumarating sa atin mula sa lahat ng panig. Ang mga kabangisan noong Oktubre 7 ay nagbigay ng hamon sa kanluran. Pipiliin ba nito ang sibilisasyon o kabangisan? Marami sa kanluran na nakikita natin ngayon sa kasamaang palad ay tumalikod na sa sibilisasyon. Sa halip na suportahan ang Israel laban sa pag-ataking may layuning lipulin ang isang lahi, tumalikod ito at naging laban sa Israel at sa mga Hudyo sa isang hindi pa nangyayaring pagkawala ng katwiran at moral na gabay. Ang nakikita't natin ay una sa lahat isang digmaang Islamista laban sa kanluran na isinasagawa sa pamamagitan ng marahas na pag-atake sa Israel at sa mga Hudyo. Palagi nang sinabi ng mga Islamista, una naming pupuntahan ang mga Hudyo at pagkatapos ay ang mga Kristiyano naman. Sa kasamaang palad, maraming taga-kanluran na yon ang hindi nakakaunawa o nakakakita ng koneksyon. Bilang resulta, sa Britanya, Europa at Amerika, may pagtanggi na gawin ang kinakailangan para ipagtanggol ang sarili. Nagbago ng desisyon si Pangulong Trump para makaiwas sa patibong. Ang patibong na ito ay dahil, ayon sa kanya, hindi niya matitiis ang isang nalalapit na pandaigdigang sakunang pang-ekonomiya na dulot ng Iran kapag inagaw nila ang Strait of Hormuz. Pero kailangan nating itanong, paano nga ba nangyari na ang makapangyarihang Amerika ay hindi kayang talunin ang labis na pinahinang Iran? Ang maikling sagot ay malamang na kailangan ng mga sundalong Amerikano na magpadala ng tropa sa lupa. At iyan ay isang bagay na hindi kayang ipangako ng Pangulo dahil hindi ito matatanggap ng mga Amerikano. Bakit ganon? Dahil iniisip nila na walang kinalaman sa kanilang sariling interes ang digmaan laban sa Iran. Ngayon, talagang nakakagulat yon, lalo na kung iisipin ang daan-daang Amerikano na inatake at napatay ng Iran sa loob ng mahigit 4 na dekada. Habang isinusulong nila ang kanilang digmaan, sigaw ng kamatayan sa Amerika. Ang ibig sabihin nitong inisyatiba sa MOU ay makikita na ngayon ng lahat na hindi handa ang Amerika na gawin ang mga kinakailangang sakripisyo para ipagtanggol ang sarili nito. Dahil dito, lalong lumakas ang loob ng masasamang puwersang nagbabanta sa kanluran mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, ang Britanya at Europa ay ayaw talagang makipagdigma. Sumasayaw sila sa tugtog ng Kumbaya Liberal Universalism na ibig sabihin ay gusto nilang tapusin ang lahat ng labanan sa pamamagitan ng negosasyon at kompromiso kahit pa sa mga panatikong nagsasagawa ng henosidyo. Sinasabi nila na wala pang naayos kailanman sa pamamagitan ng digmaan. Ano kaya ang iniisip nila na nangyari mula 1939 hanggang 1945 nakakapagtaka? Ang paniniwala nila sa tinatawag nilang pagkakapatiran ng sangkatauhan
ay nangangahulugan na tinanggap nila sa kanilang bansa ang multikulturalismo at malawakang imigrasyon. Sinabi nila sa kanilang sarili na rasista ang panindigan ang sarili nilang makasaysayang kultura kaysa sa iba dahil ang kanluran ay isinilang sa orihinal na mga kasalanan ng kolonyalismo at kaputian. Kaya pinayagan nila ang milyon-milyong Muslim na imigrante na pumasok at ngayon ang kanilang mga lipunan ay patungo na sa Islamisasyon. Ngayon, linawin natin ito. Maraming Muslim sa Britanya at Europa ang hindi naman banta sa kahit sino. Gusto nilang mamuhay bilang mamamayan ng Britanya at Europa at makinabang sa kanluraning lipunan. Pero napakarami sa kanila ang ayaw gawin niyon. Sila ay nagdudulot ng banta maging sa pamamagitan ng terorismo o ng kanilang layunin na gawing Islamiko ang kultura. Pero ang mga elitista sa politika at kultura sa kanluran ay ayaw aminin na nangyayari ito at tinatawag na Islamophobic, racist o fascist ang sinumang nagbababala tungkol dito. Sa Britanya, naging resulta nito ang pagtanggi na tugunan ang kilalang Muslim na mga gang ng panggagahasa at grooming na nabasa mo na. Mayroong sinadyang pagkabulag pagdating sa mga jihadi na nangangaral sa mga mosque na naguudyok ng marahas na galit laban sa kaluran at laban sa mga Hudyo. At ang pag-usbong ng sekta-sektang Islamikong Gaza First na politika, kung saan parami ng parami ang mga politiko sa Britanya na kinakabahang sinusunod ang kagustuhan ng mga Muslim na determinadong gawing umangkop ang Britanya sa Islam. Ang resulta ng lahat ng ito at marami pang iba ay parang ang Britanya at ilang bahagi ng Europa ay katulad ng palakang unti-unting pinakukuluan sa palayok. Natatakot ako na may mga bahagi ng Amerika tulad ng New York na baka sumunod din sa ganitong kalakaran. Ngayon, mula noong Oktubre, 7 ang mga nagbubunying Islamistang tulad ng rehimeng Iranian na naniniwalang malapit na ang tuluyang pagkatalo ng Israel at ng kanluran ay nangungguna sa pag-atake laban sa mga Hudyo sa diaspora. Ngunit sinuportahan sila ng maraming hindi Muslim. Ang nakakagulat ay hindi lang ang mga demonstrasyon na may sigaw na patayin ang mga Hudyo at wasakin ang Israel. Ang talagang nakakagulat ay ang mga verbal at pisikal na pag-atake sa mga Hudyo ay dumoble pa kahit na ang mga Hudyo ay malupit na inatake o pinatay na sa Britanya at iba pang mga bansa sa kanluran. Ang nakikita natin, nakakalungkot mang sabihin, ay ang karahasan laban sa mga Hudyo ay lalo lang inuudyukan ang uhaw sa dugo. Walang gustong makinig tungkol sa pagiging biktima ng mga Hudyo. Walang gustong makinig tungkol sa paglaban sa antisemitismo. Lahat ng mga panangga laban sa sa mga Hudyo ay nawala na. Mayroong pagtatangka sa kanluran hindi lang para alisin ang Israel, kundi para alisin ang mga Hudyo mula sa kanilang isipan, mula sa kanilang konsensya, at mula sa kanilang mundo. Lumabas ito bilang anti-Zionismo dahil sa sunod-sunod na kasinungalingan tungkol sa asal ng Israel na inuulit ng mga universidad, media, at pandaigdigang makataong institusyon na naglalarawan sa Zionismo bilang masama at sa Israel bilang napakasamang halimaw. Mas nakakakilabot, ang mga mapanirang paratang laban sa mga Hudyo ay pinalalabas pang konsensya mismo. Sa Britanya at lalo na rin ngayon sa Amerika, ang tapang ay nangangahulugan na suportahan ang mga Hudyo at ang Estado ng Israel. Tapos na ba ang lahat? Hindi pa. Marami pang pwedeng gawin laban sa mga kaaway ng sibilisasyon, pero mangyayari lang ito kapag naintindihan ang isang mahalagang bagay. Malakas lang ang mga masasamang puwersang ito dahil mahina ang kanilang mga biktima sa Britanya, Europa at Amerika. At mahina sila dahil ayaw nilang gawin ang kinakailangan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi malakas ang Iran, ngunit walang saysay ang maraming makapangyarihang sandata ng Amerika kung hindi naman nila ito gagamitin. Kung hindi magpapakatatag ang Amerika na tiisin ang sakit na dulot ng pakikipaglaban para sa kanilang paraan ng pamumuhay, panalo ang Iran.
At hindi maipagtatanggol ng Amerika ng maayos ang sarili nito dahil hindi nito naunawaan na kapag may kaaway ito, tulad ng rehimen ng Iran, na naniniwalang inuutos ng Diyos sa kanila na wasakin ang Amerika at ang mga Hudyo, anumang negosasyon ay tinitingnan nila bilang kahinaan at paraan para manipulahin ang Amerika na sumuko. Para talunin ang Iran, kailangan ng Amerika na itigil ang lahat ng negosasyon at lumaban gamit ang mga blockade, tuwirang digmaan o pagpapadala ng mga sundalo kung saan man kinakailangan. Maaaring lumaban ang Britanya at Europa sa pagtigil ng imigrasyon mula sa mga pinakaproblemadong lugar sa mundong Muslim, pagbabawal sa Muslim Brotherhood at mga korte ng Sharia, at pagpapakulong o pagpapadeport sa mga mangang-aral ng put sa mga muske. Ang mga Hudyo sa diaspora ay dapat lumaban sa pamamagitan ng pagtigil muna sa walang tigil na pag-uusap tungkol sa paglaban sa anti-Semitismo. Dapat nilang simulan sa halip ang pagsabi sa kanluran ng mahahalagang katotohanang di sinasabi. Halimbawa, na ang pagkakakilanlan ng Palestino ay isang panlilinlang na nilikha lamang upang lipulin ng Israel at nakawin mula sa mga Hudyo ang kanilang sariling kasaysayan sa lupaing iyon. Dapat nilang sabihin sa kanluran na lahat ng ginagawa ng Israel ay alinsunod sa pandaigdigang batas. Dapat nilang sabihin na ang mga Arabeng Palestino ang mga nais maging kolonisador at ang Sionismo ang pinakadakilang kilusan laban sa kolonyalismo noong ika-20 siglo. At dapat din nilang simulan sabihin sa mga Amerikano na ang digmaan laban sa Iran ay isang digmaan para ipagtanggol ang kanluran at na lahat sila sa Amerika ay umaasa sa Israel para mapanatiling ligtas sila sa Amerika. Ngayon, mula noong Oktubre, 7 lumaban ang Israel na parang isang leon. Ginagawa ito ng mga sundalo nito dahil sila ay nakikipaglaban para sa kanilang mga tao na mahal nila dahil sila ay pinag-uugnay ng dugo at luha. Sa kanilang kasaysayan, sa kanilang kultura, at sa mga henerasyong nauna sa kanila na lumaban at namatay upang mapanatiling buhay ang mga Hudyo. Binabayaran ng Israel ang pinakamabigat na halaga sa pagtatanggol sa sarili dahil determinado ang mga tao nito na panatilihing buhay ang kanilang bansa. Ang kanilang pagkakakilanlan, ang pagmamahal nila sa kanilang kultura at kasaysayan at sa kanilang mga tao, ang nagbibigay sa kanila ng idealismo, tapang at pag-asa. Mula noong Oktubre, 7 muling bumalik ang mga Israeli sa kanilang makasaysayang tadhanang Hudyo bilang isang bayan ng mga bayani at mandirigma. Kailangang kilalanin ng mga Hudyo sa diaspora ang sarili bilang bahagi ng bansang mandirigma kung hindi ay halos maglalaho sila. Hindi makaliligtas ang Britanya at Europa sa sarili nilang mapanirang pagnanasang sirain ang kanilang kultura. Ngayong linggo, labis akong nabigla nang makita kong tila sumasama na rin ang Amerika sa kanila. Hindi nakataka si Pangulong Trump sa patibong ng Iran, gaya ng ipinapahiwatig ng ilan sa kanyang mga pahayag ngayon na alam niya ito. Alinman sa lalaban siya ng maayos para talunin ang rehimen ng Iran o tuluyan ng mawawala ang Amerika bilang puwersang tagapagtanggol ng sibilisasyon mismo. Hindi papayagan ng Israel na magkaroon ng bombang nuklear ang Iran. Kung kinakailangan, kasama man o wala ang Amerika, lalabanan nito ang Iran mag-isa. Kami mga Hudyo, naniniwala kami mga Hudyo, gaya ng nasabi kanina, na ang aming makasaysayang misyon ay maging ilaw sa mga bansa. Ngayon, maaaring maging ilaw ang Israel sa pamamagitan ng pagpapakita sa Amerika, Britanya at Europa kung paano lumaban, kung ano ang kailangan para lumaban at kung paano makaligtas at mabuhay. Mabubuhay ang Israel dahil gagawin ng Israel ang lahat ng kinakailangan upang ipagtanggol ang sarili nito
ang bayan ng mga magigiting na mandirigma na nagtatanggol sa buong sibilisadong mundo. Ito ang sandali ng mga Hudyo. Ako si Israel Hay.